Samantala, alam niyo po mga boss, ang buhay po, ang trabaho po ng ating mga Navy troops ay hindi biro. Kaya naman talagang kailangan ng continuous education at training. Kaya naman ngayong umaga para pag-usapan niya, makakasama po natin si Commander Roger Biduyan ng Philippine Navy, Deputy Naval Staff for Education and Training, N8. Sir, magandang umaga po. Welcome sa Good Morning, Boss. Good morning. Audrey. Yes, sir. Bago po ang lahat, ano po ba ang primary role ng Naval Staff Education at Training? Well, the primary role of Staff for Education and Training, kami yung nag-assess sa Flag Officer in Command Philippine Navy in the attainment of the education training objectives. So with that, with the command's guidance, kami yung taga-tuon para makapagbigay ng tamang angkop na education at saka training sa ating mga kasundalohan. And we ensure na yung mga personnel natin are equipped of the essential education, skills, attitude na kailangan nila sa pag-carrying their duties and responsibilities. So, para rin maka-align doon sa tinatawag natin na mission essential task nila. Mission essential. Sa loob po ng isang taon, ilang beses po sumasailalim sa training at education exercise ito pong or education and training exercise sa mga kawani po natin? Actually, sa local education and training, tuloy-tuloy na yan. We are program of a lot of courses, specialization, specialization courses sa mga enlisted personnel natin. At the same time, meron din tayong FOS-related courses sa mga officers natin. At definitely, nagiging regular din ang pagsali natin sa mga bilateral exercise, multilateral exercises. And at the same time, inaavail din natin yung Defense Cooperative Program ng mga other foreign institutions like Australia, US, and our regional country like India, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam. So regular yan na kinakandak and nag-aalak tayo ng mga estudyante sa mga courses na nai-offer sa atin. So sir, sa training at saka education po ba ng ating mga kamani ng Philippine Navy, may mga challenge kayo na encounter? Yes, especially by acquiring the desired skills. Kasi nakatuon kami ngayon doon sa skills. Kasi because of the modernization of the AP right now, we're in one of the major services, the Philippine Navy, that we're now acquiring new assets, as vessels and equipment. So with that, one of the challenges confronting with the Navy ay yung pagpapacapacitate ng mga education and training units natin na may magkaroon ng pagbabago sa ating sistema sa pagbibigay ng education training sa ating mga tao. So with that, meron tayong mga system na ngayon na ginagawa, which is the Education and Training System Management. Isa na yan sa ating pinagtutuunan ng pansin ngayon, wherein nagkaroon tayo ng transition last year. Yung sa natin, yung sa mismong nagkikita ng education training natin is the main school itself, the NATC or Naval Education Training Command, plus yung other training institution, education and training units natin ng bawat command and centers. So, yun yung isang function namin na inaalalayan namin. We're in the functional supervision of those education and training units. So, isang nakakapagton sa amin ng awareness ay mabigyan sila ng kaukulang guidance. And with that, nakapaloob nga doon sa natin sa Education and Training Management System, yung training management system itself, yung sa pagkakaroon ng tinatawag natin na ACD o ADCC, the analyze, yung design, and conduct, and control. Yun yung pa natin ginagampanan natin ngayon. Para, even though decentralized na yung sistema ng ating pagbibigay ng education from skills to leadership. Naghiwalay na yon sa ngayon.
But then, nasi-synchronize because itong model natin na ginagamit, na tinawag ko na ADCC or ADD. Yes, sir. Alam nyo, ibig sabihin pala nito, hindi kayo stagnant sa isang education at training program. Correct. Kapag mayroong mga dumadating na mga bagong acquisition, nag-i-improve din even yung inyong training at education sa ating mga Navy troops. Katulad nga nasabi ko kanina na we're now in the dilemma of giving the desired skills sa mga tao. So, binibigyan namin pahalaga ito at para makagabay tayo doon sa modernization program ng ating pamahalaan, lalo sa kasundaluhan. Sir, alam niyo po may mga assignment din sila, no? Paano naman po yung oras nila sa training? Inaabot po ba ito ng linggo o ng ilang araw lamang or ilang buwan? Actually, scheduling yan. One aspect in their lives have to go to school. So, even though they're assigned to different areas, they're subject to recall. Para lang bumalik sila, para may schedule sila sa courses na yan. So, staggered naman, kaya hindi na masyadong naapektahan ang aming performance. Kanina po, sabi niyo may parang dilemma, no? Pero yung sa challenges po, paano po ba talaga natin na-address ito? Kasi alam niyo po, ang mga Philippine Navy, since may trabaho rin sila, tapos biglang magte-training sila, ano pong mga na-encounter niyo dito? May mga absence po ba? Or minsan, nasa gitna ng training, kailangan i-assign na naman sila sa ibang lugar? Actually, one of the organization that take controls of that is yung napag-usapan natin kanina, yung NPMC. Sila yung mismong nag-assign o nag-allocate ng mga estudyante para sa mga courses. And with that, when somebody fills into that course, somebody also from other units fills in para doon sa isang institution na nabawasan. So, ganun ang nangyayari sa atin. So, in every aspect of schooling, mabawasan man yung organization mo, there might be time na madagdagan ka rin ulit. Sir, sa training po ba nakakatulong yung bilateral o yung multilateral exercises? Of course, malaking tulong sa atin ngayon, especially, sabi ko nga, we are now under the modernization. And with that, yung interoperability ang kinukuha natin dyan. Kasi it's there that we could practice the doctrines of other foreign countries. So, naano natin yung good practices nila. So, na-adapt natin yan. Para sa pag-move din natin sa modernization natin, pag-acquire ng mga new assets, new communications, new equipments and everything. So doon tayo nakapunto ngayon sa pagbibigay ng kaalaman na talagang ma-practice natin through command post exercises, top exercises. So yung mga exercises na yan, pati HADR sa akop natin, yan sa bilateral at sa multilateral. Okay, nabanggit niyo po na may mga bagong equipments na paparating para sa Philippine Navy para ma-improve ito. Kamusta naman po yung budget deliberation mga nakalipas na araw? Good news po ba or medyo mahaba-haba pa? Actually, para sa amin, naging good news ka. Okay. Actually, kahapon yan. Kahapon. Nandun naman yata kayo. So, definitely, naging maayos din naman yung sistema ng pag-present namin doon sa proposal ng budget ng AP, DND actually. Sa lahat na ng DND participants. At okay naman, nagbigay sila ng manifestations na naproban nila yung pondo ng pati yung additional na request namin, binigyan nila ng pahalaga yun. Good news yan para sa Philippine Navy at good news din para sa mga boss natin dahil kapag may budget na ganyan at may mga modernization plan para sa Philippine Navy, ang mga boss natin ang mga makikinabang o yung taong bayan. Sir, any last message po sa mga nanonood sa ating ngayong umaga? Okay, Audrey, unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa programang ito, sa pag-imbita, dahil nakapagbigay kami ulit ng kunti na pahayag o air namin o broadcast yung details ng Navy, especially sa education and training. And masasabi ko sa ating sambayan kababayan na makakaasa sila that we're going to continue our effort of developing the education and training of our personnel in order for them to carry their duties and responsibilities properly, especially doon sa mandates namin of safeguarding the nations and protecting the most valuable assets of the country, it's the Filipino people, against all adversaries, either external or external.
Okay, maraming salamat po sir sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umagang ito. Nakapanayan po natin dito sa Good Morning Boss si Deputy Naval Staff for Education and Training ng N8 Philippine Navy Commander Roger Biduya. Sir, maraming salamat po.